Panginoon, lahat po tayo tumayo upang bigyan po natin paggalang ang salita ng Diyos at ang buong pagkakataon. Narito po ang ating beloved preacher, Greg Peralta. Praise the Lord po rin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa aking co-preacher, Brother Ray, at tayong lahat ay sama-samang dumalangin. Hallelujah. Dakil at mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito, Diyos, kami po'y patuloy nagpapaabot ng aming taus-pusong pasasalamat sa panalangin ng aming bumbuting Evangelista Wildestrad Almeda, ang iyong huling propeta, O Diyos. Hallelujah. At pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Hallelujah sa paglangis niyo po sa aming pong pananambahan muli, mahal Panginoon, sa lugar pong ito. Maraming salamat higit ang pagkilos ng iba na presensya, mahal Panginoon, pinagalam sa bawat sa amin sa pag-aaral ng banal na salita. Gamitin niyo po, O Diyos, ng tuloy pagpapala ang iyabang lingkod. Sa ganaakin, wala akong magagawa, O Diyos. Patuloy po kami nagsusumamo, humingi po kami ng habag. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang sa lahat ng aming mga pagkakamali at pagkakasala. Basbasan niyo po, mahal Panginoon, ay mga salita na aming pag-aaralan. Ito po sa madalangin namin, sa matamis at makapangyarang pangalan na Jesus, sabay-sabay namin sinasaway ang Diyos, lahat ang unang mga adlang, ang biliban daw, Kingdom says, kasal right now, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Everyone say, praise the Lord! God bless po mga minamahal, at magandang hapon po sa lahat. At bago pong lahat ay pinapaabot ko muna po ang mataas na pagpupuri, mataas na pagluwalhati at pagdakil at pagsamba sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At dobleng paggalang po sa ating buting Evangelista Wildestrad Almeda, and a blessed memory and teaching to our beloved son Pastor Linus Almeda, sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, sa aking mga kapamanggagaw, kapamangaral, magandang hapon po, at sa lahat po ng ating pong mga kapatiran. Magandang hapon po sa lahat at pagpapala. Tayo po pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang mga minamahal, tayo po tuloy-tuloy na po. Basahin po natin ang unang talata dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 7. Na sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sa 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang iyayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay nasusumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapayag ni Jesucristo. Kaya mga minamahal, tayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon na minsan mga minamahal dumarating sa ating pong buhay. Ang pagsubok, minsan mga kapatid, dumarating sa atin ang sakit, mga karamdaman. Alam natin mga minamahal, ang karamdaman, sakit at trials dumarating sa ating buhay ay pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Para malaman natin mga minamahal at maabot natin kung paano natin mapapurihan, mapasalamatan at maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Kaya huwag nating kalungkot mga kapatid na dumarating sa atin ang sakit, dumarating sa atin ang karamdaman, dumarating sa atin ang mga trials sa ating buhay. Huwag natin ito ikalungkot. Bakit mga minamahal? Siyempre bilang tao, mahirap magkasakit. Mahirap may karamdaman. At napakahirap mga minamahal ang mayroong pagsubok. Ngunit bilang mga Kristiyanong tunay, mga kapatid, ito'y ating pasalamatan. Dahil dito natin mapapatunayan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal, ay sinusubok dahil hindi lahat ng karamdaman, mga minamahal, ay bunga po ng kasalanan.
Kundi, ito'y pinahintulutan ng Diyos para ang mga Kristiyanong tunay ay lalong tumibay at tumatag sa pananampalataya. Kaya dito po mga kapatid, binasa natin, sinusubok ang ating pananampalataya katulad daw po ng isang ginto na isinasalang sa apoy. Ganon din tayo mga minamahal. Tayo po ay sinusubok. Sinusubok yung ating pananampalataya upang tayo raw po mga minamahal ay masumpungan para sa ikapupuri, sa ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Kaya sabi, merong sakit mga minamahal na hindi sa ikamamatay kundi sa ikaluwalhati ng banal na pangalan ng ating mahal na Jesucristo. Kaya sa ating mga karamdaman, sa ating mga sakit, na ito po mga minamahal, kapag tayo po ay nanalangin, tayo sumampalataya mga minamahal, nararamdaman natin merong Diyos na magpapagaling at merong Diyos na nagpagaling ng ating mga karamdaman. Patunay mga minamahal na nailuwalhati natin, na itataas natin, na i-glorify natin ang banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Kaya mahalaga po sa isang tunay na Kristiyano ang merong pananampalataya. Kasi tayo po mga minamahal, simula nang tayo po yung nanampalataya sa ating mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, ay lumalakip sa atin yung kapangyarihan. Lumalakip sa atin mga minamahal ang biyaya, pagpapala ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan dito po sa Book of Matthew chapter 21 at 22. Mateo kapitulo 21, talatang 22, basahin po natin yan. Kada pagkasabi sa banal na kasulatan sa Mateo 21, talatang 22, at lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yan. Kaya mga kapatid, sa ating mga panalangin, mga minamahal, para tugunin ang ating pong mga dalangin, kinakailangan mga minamahal, meron po tayong pananampalataya. Sabi rito, panalangin na ito'y na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan tayo muna po ay manampalataya. Kasi ang tao ngayon, dahil walang pananampalataya, to see is to believe. Maniwala muna, makita muna nila bago sila maniniwala. Pero sa Diyos, mga kapatid, kailangan maniwala muna tayo bago natin makikita. Kaya ang panalangin, mga minamahal, na may pananampalataya, tinanggap na natin. Amen. Ngayon, meron tayong sakit, meron tayong karamdaman, ang kinina natin, mga minamahal, na natanggap na natin ang kagalingan ayon sa ating pong pananampalataya. Kaya mahalaga sa atin, mga minamahal, ang meron tayong pananampalataya. Dahil ito'y sinusubok ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, anong sabi kay Apostol Pedro? Huwag daw siyang magkukulang ng pananampalataya. Bakit mga minamahal? Dahil mahalaga sa isang Kristiyano ang meron pong pananampalataya. Dahil kapag tayo raw po ay walang pananampalataya, mga minamahal, pwede tayong maging talunan ng kaaway ng Diyos. Pwede kang patayin, mga minamahal, ng kaaway ng Diyos. Dahil ang sabi na paritong magnanakaw si Satanas para pumatay, pumuksa't magnakaw. Kaya kapag tayo po'y kulang ng pananampalataya, pwede tayong mamatay sa karamdaman. Amen? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mapapahamak. Amen? Dahil meron kang pananampalataya. Sabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya kapag meron ka 100% na pananampalataya,
either mamatay mabuhay mga minamahal, hindi ka mapapahamak. Dahil ikay sasamahan, gagabayan, papatnubayan, paghihimalaan ng ating dakilang Diyos. Sabi mga kapatid, dito po babasahin ko sa Lucas, Kapitulo 22, talatang 31 at 32. Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Tingnan niyo po, nililiglig siya. Gusto niyang puksain, patayin ni Satanas. Pero sabi mga minamahal, mismo ng ating dakilang Diyos, datapwat ikaw ay ipinamamanhig ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yan. So sabi, huwag daw siyang magkukulang ng pananampalataya. Kaya napakalaga sa atin, bilang mga Kristiyano, ang merong pananampalataya. Amen? Panalangin na may pananampalataya, tanggapin mo mga kapatid ang kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, hindi mananaig sa akin ang karamdaman, hindi mananaig sa akin ang kamatayan, dahil ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking katugunan sa aking mga dalangin. Kaya tingnan niyo po mga minamahal, kapag tayo po ay nananalangin may pananampalataya, ang sakit gumagaling. Amen? Ang patay, wala ng pag-asa, binubuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Kaya gano'ng kahalaga ang pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang walang pananampalataya, hindi raw kinalulugdan ng Diyos. Kaya kapag ang tao, ang Kristiyano, merong pananampalataya na ganap, mga minamahal, kinalulugdan siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya bakit dumarating ang sakit, dumarating ang mga karamdaman, dumarating ang mga pagsubok para subukin ang ating pananampalataya. Kung ito'y gagamitin natin. Amen. Kaya kapag ikaw may sakit, may karamdaman, may pagsubok, gamitin mo ang iyong pananampalataya at asahan mo nariyaan ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag tayo may pananampalataya, walang magiging imposible sa atin. Dahil ang Diyos ay buhay sa ating pananampalataya. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya dito po mga kapatid, napakahalaga na tayo raw po ay manalangin. Tayo raw po ay manampalataya. Basahin natin mga kapatid ang huling talata. Dito po mga kapatid sa Efeso Kapitulo 6, talatang 10 at 18. Dahil tayo po mga minamahal ay nakikipagbaka. Amen? Nakikipaglaban. Ha? Sa espiritu. Ha? Espiritu to espiritu. Tayo po ay nakikipagbaka sa espiritu. Yung spiritual battle. Ha? Ang ating kalaban na nagbibigay sakit, nagbibigay karamdaman, pumapatay, pumupuksa, ito'y si Satanas. Kaya kailangan tayo raw po ay magpakalakas. Amen. Anong ating palalakasin, mga minamahal? Yung ating pananampalataya. Para tayo po ay huwag maging talunan, maging matagumpay na Kristiyano. Kaya nga po, mga minamahal, ilang taon na tayo sa paglilingkod? 5 years, 10 years, 15 years, 17 years, 20 years. Kailangan, hindi lang po, mga minamahal, ha? Sa kasalukuyan, kundi ang ating pakikipagbaka hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil ating hinahangad, ating goal, ang ating hangarin, tayo'y magmana. Amen? Ng kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan na pangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam natin, pag naroon na tayo, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng pagsubok, wala ng kamatayan. Dahil pag naroon na tayo, walang hanggang buhay. Ibibigay, ipagkakaloob ng Diyos para sa atin na nagpapatuloy, nagtitiis, at nagsasakripisyo bilang mga anak ng Diyos. Suling talata, mga kapatid, Efeso, Kapitulo 6, talatang 10 hanggang 18. Maganda ang ating mga awit manunto. Sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, talata 10 hanggang 18. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa malalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo,
kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga masasama na mamahala ng kadidimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. 13, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay makakatagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. 15, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. 16, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nanginingas na suligi ng masama. Yan, tingnan niyo po mga minamahal, ulitin natin. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagdiningas na suligi ng masama. Kaya ganun kahalaga, ganun makapangyarihan ang pananampalataya. Pwede natin ito, mga minamahal, ipampatay. Amen? Sa mga gawa ng kaaway. Walang mananaig sa tunay na Kristiyano. Who can be against us? Amen? Sino laban sa atin kung sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya sa atin ang kapangyarihan ng Diyos dahil meron tayong pananampalataya. Dahil kapag tayo meron na ito, mga minamahal, ipampapatay natin ito sa pagsubok. Amen? Panlaban natin ito sa pagsubok, sa karamdaman, sa pag-uusig, sa anumang kahirapan. Kapag meron kang pananampalataya, uulitin ko, walang magiging imposible sa iyo. Dahil sa lahat ng bagay, may pangyayari. Sabi ng banal na kasulatan. Tuloy po natin ang basa sa 16. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat kayo sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So, narito po, paano tayo magkaroon ng pananampalataya? Lagi tayong dadalo. Dahil kapag tayo dumadalo, mga minamahal, napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Roma 10:17, saan nakukuha ang pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag napapakinggan natin ang salita ng Diyos, mga patutuo, pagpapaliwanag sa pagbibigay, pagpapaliwanag sa pagpupuri, doon nadadagdagan yung ating pananampalataya. Kaya kapag hindi kulang ating pananampalataya, mga minamahal, hindi mananaig si Satanas na nagbibigay karamdaman, nagbibigay ng problema dahil siya'y masamang espiritu. Amen? Hindi natin nakikita. Kaya tayo kailangan makipagbaka. Kailangan natin lagi tayong nakakaramdam ng presensya ng Diyos. Tayo po'y napupuspos ng espiritu ng Diyos. At tayo po'y may turbante ng salita ng Diyos na siyang panlaban natin sa kaaway ng ating mahal na Panginoon, at higit meron tayong pananampalataya. Kaya kapag meron tayo, mga minamahal, 100% ang pananampalataya, hindi ka matitinig, hindi ka mawawala, mananatili ka sa paglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Kaya huwag tayo manghina, mga minamahal. Huwag tayo manlupaypay, lalo nating palakasin ang ating pananampalataya. Sa anong paraan, mga minamahal? Hindi tayo nag-aalinlangan. Sundin natin ang lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon at sa atin ang kagalingan. Kung tayo may karamdaman, pagalingin tayo ng Diyos. Kung tayo may problema, mayroon tayong pagsubok, tulungan tayo ng Diyos, malalagpasan natin yan. Dahil sa ating pong pananampalataya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat, mga kapatid, ay mag-alay ng papuring awitin sa Diyos. At yan po nagtatapos ang ating pag-aaral at sa ating pong pag-aalay ng papuri sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos, papurihan natin ang ating mahal na Panginoon.